natay bisita ni akaron sila sa atong studio, no, akong usa-usahon og buot na akong i-recognize si Sir Nor Wanday, ang atong supervising administrative officer sa piso manager sa LGU Jinsan, si Ma'am Sheila Marie Dumalay, no, ang atong Chief Labor and Employment Officer, mga kabrigada sa Dole Jinsan Office, si Ma'am Melanie Salansang, ang atong President sa Rotary Club of the Jangas, si Attorney Glinda Yoson usab, mga kabrigada ang atong Director Economic Rotary Club of the Jangas, o siyempre kauban sad nato si Ma'am Rowena Manansala, na ang atong auditor sa Rotary Club of the Jangas. Sira! Brigada! Ang akong patingogon una, kaya ako may magbuot ron. Ang atong presidente, ang presidente nato mga kabrigada sa Rotary Club of the Jangas, may kalabutan ining atong mga hisgutanan o doon na sila'y maayong balita nga ipaabot nga to sa atong mga generals o sa uban pang mga maabot ni ining atong programa. Ma'am Melanie Salansang, ma'am, good morning. Maayong buntag, no, sa tanan mga kabrigada. So, ang Rotary Club of the Jangas, ang mission, so na may areas of focus, maupkin ang pagpalambo sa atong ekonomiya sa atong syudad. So, mao nag-initiative mi aning project, mao ang job fair. Wow. So, in partnership sa PESO sa ato ang syudad. Yan. So, og sa tabang pud sa among membro na si Glenda Yuson. Yan. Mamel, dogang lang na akong pangutana, ado na ba mo'y topic, tema, aning jobs fair nga inyong pagabuhaton diri sa syudad? Si Rotarian Glenda Mutubag. Alright, si Attorney. Attorney, good morning. Bali, ang tema namo for karon nga tuig, no, is weaving Rotary Magic, wow, connecting talents with opportunities. No? Kasi gina-acknowledge ko na to, alam talaga natin na sa Jensan, not only sa Jensan, but even sa entire Region 12, kasi ang job fair na ito is hindi lang limited sa taga Jensan, but even sa mga nearby provinces at saka municipalities. So, ang tema is naaayon na para hindi na kailangan pumunta o isa-isahin nila ang bawat employer, nagkaroon na ng initiative ang Rotary na through job fair. So, parang magiging one-stop shop na ng mga employer na gusto nilang applyan. So, that is why it is connecting talents through the opportunities. So, may posibilidad, Attorney Glenn, may posibilidad na that day is kumbaga, ma-hire automatically that day? Opo, may ganun tayong posibilidad, no, na ma-hire agad ang mga applicants na kwalipikado during that day. Ayan, kailan po ito ang ating jobs fair? Si Ma'am Rowena, ang ating auditor ng Rotary Club. Okay. Good morning everyone, kabrigada. Ang jobs fair will be on October 12. Ay, hindi. 19, di ba? It's 9. October 12 sa base sa record. Change tayo. Sige, okay. October 12. So, at KCC, Convention Center. Yan. Okay. Oo. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. Oo. Hanggang 5 p.m. po. Yan. So at least balik ako kay Ma'am Mel, ang ating presidente. Ma'am Mel, mga ilang target na mga applicants? May posibilidad ba? May kung ilan? As many, sir, kung kinsay makaadto, mauna na nag-adto mi diri sa inyong stasyon para ma-advertise, na manawagan mi, kung atong mga walay trabaho, mga adto mo, so this is your chance na makakaano mong trabaho. Iyan, oo. Regarding sa mga requirements na dapat i-present, kinsabay mo tingog, parte sa mga requirements nga dadon sa mga applicants. Good morning. Ang mga requirements po natin, gina-encourage natin ang ating mga job seekers na kung maaari kumpletuhin na po yung kanilang mga documents tulad ng
application letter, kahit na blanco lang, application letter, kung meron po silang kopya ng transcript of records nila, certificate of good moral character, kung merong mga diploma, mga ganun po, all the credentials that they have, they can bring. And we would like to encourage them na magdala ng maraming kopya para po ito, since job fair siya, marami po silang mga employers na mapupuntahan, mga kumpanya na pwede nilang mag-job hopping na po sila doon sa venue. So they can bring as much na kopya ng kanilang mga documents para bigay-bigay lang po para for more chances of landing a job. Tama. Yes po. Pero mga ilang mga employers yung saan ng ating mga kababayan posible? Sir Noor. Si Sir Noor daw. Okay, good morning. Banggitan na taga kabrigada, Thank you, sir. Bali, ang requirement gud sa Rotary sa muang pangitaon nga o imbitahon nga mga employers for the job fair on the Saturday is minimum 40. Wow, so as of the moment natay confirm nga 37. Ang dami. We're still hoping to complete the 40 requirement nga establishment nga mag-participate during the job fair. So jobs fair is kasali na overseas? We limit it to the local employment, sir. Tungod kay kung mag-invite tag overseas agencies nga magikan sa Davao, sa Cebu, and even sa Manila, it would require time ang process sa ilang job fair authority. So mga gilimit nauyonan pampud sa Rotary nga sponsor nga ilimit na lang sa local employment. Naka-observe ba ka mo, Sir Nor? Every jobs fair kumbaga, may maobserbahan ba nimo nga kung mga taga-Jinsan lang ba ang kasagaran yun? Kani ba is open? Bisag asa? Okay, as manifested by Attorney Glenn, na the job fair actually by mandate is open to everyone. Wow. It is not limited to those job seekers nga naalang sa Jensen, either gikan ka sa Sarangani or South Cotabato, and even as far as Digos area, they can come provided that they bring with them the necessary requirements for employment search. Wow. All right, Ma'am Melanie Salansang. Ma'am, for confirmation, kanos mag-start o what time matapos ang atong jobs fair? Sa makausa, mga kabrigada, magkita-kita kita, especially katong mga job seeker sa alas 9 sa buntag karong Sabado, October 12 sa KCC Convention Hall. So mag-start kini 9 a.m. hantod 5 p.m. So pag-prepare mo daghag resume. Ayan. May age limit ba regarding Wala pod. Wala. Okay. Si Attorney Glenda, Attorney, first time ba sa kining Rotary nga mag-organize ing ani nga mga aktibidad? For the Rotary Club of the Jangas, first time na it's really initiated by the Rotary Club of the Jangas. But mga previous years na anay mga na-conduct na job fair na ang mga Rotary clubs here sa Jensen parang nag-join forces. Okay. Yeah, but this activity is really initiated and exclusive conduct ng Rotary Club of the Jangas in partnership with Dole and Peso. Iyan. Nganong misangpot sa ing-ani nga desisyon ang Rotary nga mo conduct sa ing-ani nga mga nindot nga pribilehiyo sa mga job seekers? Naamang good areas of focus na ginatawag na every Rotary year gina-fulfill good sa Rotary. So, ang job fair is under sa ginaingon nato nga area of focus under economic and livelihood. So, under economic and livelihood, the Rotary Club of the Jangas decided na job fair ang himuon in line with the theme na para mas daghan ang makonect na mga job seekers sa mga employers. So, parang somehow it's a big event
on an economic side ng Rotary na para mas daghan gyud ang ma-reach ng Rotary Club of the Jangas. Alright. Okay. Hatasan ako kang Brigada Bong. May Yes, follow-up? Attorney Brigada Bong ni. Attorney, unsay impact ani sa atong economic, especially sa karon no, medyo issue ang ekonomiya, pero naa naman nagalambo ang itong ekonomiya after the pandemic. So paano siya ma-connect kining job opportunities if in case kung daghan naging matagag trabaho? Unsay effect ani ngadto sa atong ekonomiya? Actually, ang aim ng Rotary is to ensure that lalo na yung mga job seekers natin in line with the theme, connecting talents with the opportunity. So, we wanted to ensure na yung mga, lalo na yung mga young natin, they are talented but somehow yung opportunities ba, very impossible or if not impossible but somehow difficult dahil alam naman natin ngayon mataas ang inflation. So, ang mga pamasahe, ang mga other matters na kinahanglan no for application. So we have to consider that. But through this job fair, isahan na lang so mas madali. So in one day there are mga 40 at least 40 employers yung target ng Rotary Club of the Jangas. So kung maswertehan sila, they could apply in 40 and I'm sure parang malaki talaga yung possibility na may matatanggap talaga. Yeah. So economically, talagang mas makakatulong tayo sa young and the applicants. Isa sa mga concern, attorney, that time kasi nung mga jobs fair ay yung tatawag na yung grabe daw kahigpit yung qualification. May pakiusap pa tayo doon sa mga employer na luwag-luwagan konti. Sino kaya? Sige, si ma'am. Okay, when it comes to siguro wala naman talagang sir yung maximum tawag niyan criteria on wala pong ganun. Usually lalo na pag mga job seekers, it actually depends on the management prerogative. Pero nagahangyo pod mi sa mga management no na dili pod nila kaayo taasan kasi some of our job seekers or most of our job seekers no kanang nagasulod pa lang sila sa inyong kumpanya. Therefore, by saying that, they still need training. So dito ninyo i-train no dili kanang taas na kaayo ang qualifications kay matrain naman pud na sila no. Of course, management prerogative nga sabi ko, pero this will actually help no sa ilahang pag-train pud sa ato ang mga kabataan lalo na mga job seekers nato nga ibang skills naman. Usahay manggod na ay mga job seekers nga nagikan sila sa isa ka trabaho mo tawag sini mangita og bag-o kay fresh air or greener pasture di ba? So pag ganyan po kana nga mga rason gusto nila mag-hop into another job kay gusto nila testingan. So kanang qualifications, the minimum qualifications will actually do no usahay basta graduate lang, mga ingon ana. Syempre iba na rin po kung highly technical yung mga papasukin nila. Kung highly technical, dito na siguro mosulod ang kanang mga high qualifications. This will actually help them no pagsulod nila sa trabaho, training, gina-train pa man na sila. So dito lang tama stick sa minimum. Yes, ma'am. Dagdag na ako kay ma'am. Ma'am Marie, kaning nana ba tayo datos mga unemployed rate diri sa Jensen? That's why nag-come up ta aning jobs fair. Sa Jensen po, hindi po natin hawak ngayon ang sa Jensen. Totally ang Jensen lang, no? Usually po, ang lumalabas po sa ating PSA is Socsargen in the entire Region 12. Wala hindi ta makakuha og Jensen alone. Ano pa po tayo, hindi po na-disaggregate yan siya. Okay. So, going back to ingon ni Attorney Kaganiha about sa ingon ana, ano ang impact on the economic, the employment rate. Tama yung sinasabi mo, no? Ang employment rate, madadagdagan natin, no? Mababawasan ang unemployed. So, that's also one of the impact dito. Karon okay ato ang employment rate, no? Daghan actually vacancies with 37 confirmed. We have 1,200 job vacancies at hand nga ready for this job fair. Ma'am, how about this kining job mismatch, ma'am? Paano ni nato siya sa approach ani? Okay.
one of the answers for the job mismatch is actually katong ginatawag nato nga K-12, no. Dili man gid na siya di na to ma-deny nga naadjud ng job mismatch, no. Bisag karon naga-emerge man gud daghan nga industries. Lahi-lahi nga mga industries ang naga-emerge. Kinsay expect nga naa na ta karon og mga content creators nga sa una wala man na, no. Kinsay mag-expect nga karon naatay mga care economy